Alam mo yung mga XX na yan, dapat kinakalimutan na. Hindi na binabalikan. Yung mga iniisip nyong totga, the one that got away, wag na kayong magbukbuk sa mga ganyan. Dapat looking towards the future tayo. So, pero may mga X na dapat binabalik-balikan. Well, gaya nga ng kasama natin ngayon. Ha? Tago mo ko, pare. Hindi, ibang X yun, ibang X. Okay, may utang pa kasi ako ron, pare. Sige, laya na tayo, Senpai, laya na. Okay. Easy lang kasi, Pare, ito talaga. Ito kasi, tataranta ako dun sa mga XX na yan. Well, kasi alam mo, Senpai Stan, nung na-launch yung Mitsubishi Expander last year, marami na agad ang naghanap sa isa pang X nito, which is the Expander Cross. Oo, wala pa kasi nun sa international market. Oo. Pero fast forward to 2023, nandito na nga tayo, kasama ang new Mitsubishi Expander Cross. Siyempre, full force ang buong Philcoche team. Kasama natin ang boss nating si Jacob Oliva at ang video executive na si Vincent Villa. Kaya like and subscribe to our YouTube channel, click the bell icon para like kayo makauna sa aming mga latest videos. 2023 na, kailangan 100% ang suporta nyo sa amin. Hindi pwedeng 50% at hindi pwedeng 25%. Okay? Gusto ko yun, natuwid mo yun. Siyempre. Oo. Alam mo naman tayo. Simulan na natin. Quick look na. Okay. Bago ka mag-down ng 25 sa X mo. Let's go, Senpai. Tara. Kotse ba? Philcoche na. Sa harap, meron tayong segmented DRL, meron tayong T-shape headlights, kagaya nung sa normal na Expander, at meron tayong LED fog lights. Tapos yung sa lower bumper na mesh, natakpan ng more robust design at yung faux skid plates. Martin, ano it's yan, your turn. Alright. Let's open the hood. Okay. Now, pagdating sa engine, the Mitsubishi Expander Cross is powered by a 1.5-liter gasoline engine, which is parehas na nakabit doon sa standard Expander. In that sense, it delivers 103 horsepower and 141 Nm of torque. And then the engine is connected to a 4-speed automatic transmission, which again, the same nung sa standard na Expander. Okay, so nandito tayo sa side profile ng bagong Expander Cross. And makikita nyo, bago na ang wheel design niya, pero 17 inches pa rin yan. Power folding pa rin ang side mirror. Tapos dito sa garnish sa lower portion ng doors, more plain na siya. May silver accent pa rin, pero nawala na yung ridges na meron dati. Tapos mapapansin nyo, two-tone siya. May black dito and body color. Ganito rin siya for the orange and depende, may certain colors na naka-two-tone, may certain colors na hindi. So, abangan nyo na lang sa mga showroom. Okay, dito tayo sa rear. Sorry. Makikita nyo, sinundan nyo yung standard Expander dito sa profile na to, mas flat, tapos prominent yung spoiler, and tulad sa harap, mas robust yung lower bumper dito sa likod, and sinundan pa rin nila yung design accent na faux skid plate. So, tignan natin anong meron dito sa tailgate. Oy, manual tailgate. Dito gusto ni Stanley. Stanley, okay ba ito sa'yo? Manual tailgate. So, makikita nyo dito sa likod, kahit nakaangat ang third row, uy, wait lang, may umiyak. So kahit nakaangat yung third row, kasya pa rin ang standard size suitcase. Hanggang medium size to Ayun kasya. Tapos may compartment dito sa likod for your belongings. Yan. Oh, ba't mo hinubad? Sapatos, di ba? Oh, ito, ano pa to? So kung nandito kayo sa may New Clark City, magkano ba to? 2.5 na lang dito. Ito, 5K na lang to. Tapos, ito, freebie pag binili mo yung dalawa. So, yan. Kasyang-kasya ng sapatos, lalo na kung ikaw yung athlete or yung gusto mo may driving shoes, tapos iba yung pampasok, saktong-sakto dito. Tapos may takip, hindi mangangamoy MVP yung loob. So, ito yung standard, di ba? Pag binaba natin ang third row, ito pala sa taas. Yan. Napakaluwag. Stanley, gaano kaluwag ang cargo area? Maluwag. Wow. Higa-worthy. Maluwag. Very maluwag, no? Maluwag ka na?
Maluwag dito, pare. Okay. Nilinaw ko lang. Oh, maluwag dito. Ayan, oh. Yan. Umalis ka na dyan at husgahan mo na yung third row. Pagdating sa dimensions, ang prominent change lang ay sa length dahil the new Expander Cross is 95mm longer than the previous model. Nabawasan din ang width by 10mm pero mas malapad pa rin ito ng 40mm kesa sa normal Expander. And kung dati mas mataas ang ground clearance ng Expander Cross sa standard Expander, ngayon parehas na sila at 225mm. Husgahan na natin ang third row. Okay. Ang height ko 5'6". So the headroom is okay lang. Ngayon, the legroom medyo sagad dito. So makikiusap ka sa mga nasa second row na umurong ng konti. Meron tayong dalawang cup holders and meron tayong charging port dito. Yung hump dito, bothersome siya pag matangkad ka. Pero pag 5'6" ka pababa, okay lang. Hindi masyadong apektado. Okay? Okay, dito tayo ngayon sa second row ng Mitsubishi Expander Cross. Kung mapapansin nyo, no, ako 5'5" yung height ko. It has adequate legroom, pati headroom, tsaka yung elbow room ko dito ay okay. It can fit up to 3 passengers, pero for maximum comfort, the best kung dalawa ay nandito. Pero 7-seater nga ito, di ba? Tapos kung dalawa lang kayo nandito, meron din tong, ito pala, ilahin mo na, tapos ganyan. Meron din siyang cup holders, as pwede na rin siyang armrest. Tapos isa pa napansin ko dito, no, yung seat, meron tong back seat pocket sa likod ng driver seat tsaka ng front passenger seat. Pero mas maraming compartments dito sa likod ng driver seat. Pinakagustuhan ko dito is ito, pwedeng lagayan mo ng phone. Ba't ko siya nagustuhan? Kasi pag magcha-charge ka, madali lang kasi malapit siya sa USB ports. Ito, may dalawang USB ports to. The best pa nga, may Type-C pa nga yung isa. Ayan, so madali lang natawid. Tapos, yeah, hard plastic materials. Pero what's good is that meron pa ring soft padded dito kahit paano na maliit para pang salo ng siko mo. So, yun, nakaka-add yun sa ride comfort. So, and ito pa pala, yung aircon natin dito, yung aircon design is the same na nakita nyo sa standard Expander na meron pa ring knob type dito na adjustment. Ayun, silipin naman natin yung first row. Ayun, dito na tayo ngayon sa first row ng bagong Mitsubishi Expander Cross. Yung kanyang dashboard, it's the same dun sa nakikita nyo sa standard na Expander. Pero may distinct difference lang is ito, meron siyang carbon fiber-like trim dito compared dun sa standard Expander na parang aluminum yung nakalagay dyan. Tapos ito pa, yung steering wheel niya, iba na. Kung makikita nyo kamuka nung nakakabit sa Montero, which is good, no? Parang medyo dagdag angas for this Expander Cross variant. Then pag tinignan mo yung harap, meron tong 8-inch digital gauge cluster na iba yung treatment compared dun sa standard na Expander. So medyo mas modern yung datingan nito. Tapos pagdating dito sa gitna, meron tayong 7-inch infotainment touchscreen with Apple CarPlay na yan and Android Auto. Tapos naka-house pa siya dun sa piano black accent na housing. Then pagbaba mo dito sa aircon controls, same pa rin na nakikita nyo yung treatment dun sa standard na Expander. Meron pa rin tayong port dito for the Apple CarPlay, tsaka para makapag-charge ka. Tsaka meron din ditong 12-volt socket, diba? Para kung kailangan mo na extra for your other things. And then, yes, piano black accents on the center console. Tapos meron na rin tong electronic parking brake with auto brake hold. And then, pagpunta mo dito, no, yung seats tayo, meron siyang leather seats with heat guard. Tapos two-tone yung seats niya, no? Parang medyo blue yung labas, tapos black yung loob. Pero parang medyo doubtful ako sa blue, baka medyo na-colorblind ako. And then ito pa pala, iba yung design treatment ng upuan nitong Expander Cross compared dun sa standard Expander. Kasi dun sa standard Expander, diamond shape yun nandun. Dito, it's just a simpler leather treatment yung nangyari. But it's also good. Tapos ito, sa gitna, meron tayong armrest na padded in soft materials. Ayan, medyo bluish type yung dating niya dito. So, yun basically ang front interior ng Expander Cross. So, ito na, driving part na tayo. Tuwagin natin si yung boss namin, si Jacob. Boss Jacob! Drive! Oo. Okay. Yan na. Ay, sandali lang pala boss, may nakakalimutan lang ako. Wait lang. Ito pa pala, no, itong bagong Mitsubishi Expander Cross, syempre meron pa rin dito ang hidden compartment. Yan, may tray siya dito Sorry, malaki lang yung tiyan ko. Ayan, no, pwede uling paglagyan ng sapatos. So, di ba, saktong-sakto kung may pasahero kang babae, pwede siya maglagay dito ng sapatos. So, mahilig sa sapatos ang Mitsubishi.
Okay. Ay, boss. Ikaw na, boss. Oo. Alright, so we're now driving the new Expander Cross. And first thing na napansin ko is wala siyang difference with the normal Expander. Kasi kanina, they have the Expander GLS. I drove it, and I drove this one. No difference at all. But that's a good thing actually, because Expander is one of the better driving MPVs in the segment. It's very comfortable to drive, and syempre may ilalaban niya talaga is riding comfort and driving comfort. Now, handling. As you can see, we're taking a really small rotonda, and sobrang, yeah, it's actually composed when turning, except maybe yung sa mga sharp na unreasonable turns na. So medyo, syempre, medyo mataas siya, 225mm. So, medyo ingat ka. Then again, yun nga yung talking point about the Expander and Expander Cross. Kasi itong Expander Cross is not taller or higher than the Expander. So wala na silang difference when it comes to ground clearance. So, wala na siyang advantage na tinatawag nilang advantage as an SUV, which is not, hindi naman siya SUV. But, di ba, yun yung wala na sa kanya this time around. Despite the high ground clearance, I wouldn't recommend for you to drive the Expander Cross off-road because number one, front-wheel drive lang din siya. So if ever mas stuck ka sa, you know, sa mud or buhangin, tapos yung kailangan mo ng push ng, na-stuck yung harap mo, kailangan mo ng push ng rear, well, good luck sa'yo. Kasi hindi ka makakalabas. So hindi siya pang off-road. Kahit anong mukha siyang SUV, hindi siya SUV. It's not meant for those things. But yeah, you can siguro yung mga normal na lubak tulad ng EDSA or ng Taft Avenue. Yeah, it's a proper car or proper MPV that can tackle those, you know, imperfections. Ano bang nadagdag sa Expander Cross na wala sa dati when it comes to driving? Well, for 2023, the Expander Cross now has active yaw control. Hindi yun hikab, hindi yun active yaw control. That's actually a type of traction control, and what it does is it actually distributes the torque within the wheels left and right, and then what it does is it makes driving more stable, mas safe siya when it comes to driving through twisties or yung mga, let's say, akit ka ng Baguio through Asin Road. Yun, mas safe siya despite the car having 225mm of ground clearance. And another thing na notable sa Expander Cross sa Pilipinas is naka 4-speed automatic pa rin siya, which is a bit different dun sa nasa Indonesia. So, well, it's a good or bad thing. For those who want, you know, more economical drive or mas fuel efficient na pag-drive, mas gusto niyo yung CVT. But ang main advantage ng 4-speed auto is this. So, we're coming from standstill. When you floor it, mabilis ang pickup ng 4-speed auto, which is very different kung naka-CVT ka. So, yun yung pinaka-difference ng 4-speed auto and CVT. Plus, syempre, marinig nyo ito sa ibang tao, maintenance, or pag nasira, syempre, alam mo naman Pinoy, di ba? We're looking forward na to own a car for 5 to 10 years. Ang difference is, ang 4-speed auto, mas madali siyang palitan, or mas mura, kumpara mo sa CVT na, yeah, the whole assembly would be costly for the owner. So we're driving this car with 2 people aboard. I want to try to drive this with its supposed capacity, which is 7 people. So let's pick up the guys. Wow, nagkasya si Cesar sa 3rd row. Ano height mo, Cesar? 5'11" sa 3rd row. Sakto-sakto siya sa bubong. Ayan, full force. Dito tayo. Ito si Daryl. Okay, game. So, 7 people. Try natin. May kakaroon ba ng difference sa driving feel?
Yeah, so ramdam naman yung difference. Especially na ilan sa atin mabigat. 4 sa atin mabigat eh. So, you know, talagang mararamdaman mo, which is pretty normal. Tingnan natin pick up from standstill. Yan. Yeah, so evidently, di na siya hirap. Medyo, it takes a lot of work for the engine to pull a collective, you know, 1,400 pounds. Game. Wala, mali, pare, mali. 4-speed auto eh. Yun ang advantage ng torque converter automatic eh. Hindi siya matipid. Hindi siya maghahanap ng chance para taasan yung gear or yung gear ratio ng sasakyan. So, it will give you power when you need it. Magkano nga ba ang bagong Expander Cross? Well, here's the price. Well, there you have it. Yan po ang aming quick look para sa 2023 Mitsubishi Expander Cross. Huwag kayong mag-alala. Kakausapin ni Vincent at ni Jacob yung mga dapat kausapin para mahiram namin yan at maikumpara sa mga ibang sasakyan. Tapos at na. syempre, nahiram nyo na ba? Oo. Pati yung kalaban. Ay, talaga? Oo. Well, abangan nyo yung full review. Syempre, para mauna kayo sa mga happening sa car industry, mag-like at mag-subscribe kayo sa YouTube channel ng Phil Kotse. So para kay Jacob Oliva, Vincent Villa, ikaw. At Martin Aguilar, yung Cambio Boy next door. I'm your host, Stanley Chiong, yung senpai ng Turbuhan na nagpapaalala sa inyong lahat na i-follow ako sa mga social media accounts ko. Sila rin. Follow nyo at makinig kayo sa aking podcast, Underpaid with Stanley Chi, at yung aking YouTube channel. Mag-subscribe rin kayo. So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video, dito lang sa Phil Kotse. Bye-bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Phil Kotse na!